Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction ni Natalie Glebova dito kay Bea Milan Windorski. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw. Lagi-lagi maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon dito sa sinabi ni Natalie Glebova kay Bea Milan Windorski at syempre sa ating mga Pilipino. Kasi sinabi ni Natalie, Philippines, I think you have a new winner sa Miss Universe. O, di ba? Ang saya, ang sarap ng feeling. Tapos sinabi din ni Natalie Glebova na yung nakita niya itong si Bea Milan, talaga daw na starstruck siya. Yung jaw daw niya na choke. O, di ba? No, hindi daw makapagsalita agad. Siguro dahil nagandahan talaga siya ng bonggang-bongga dito kay Bea Milan Windorski at sino ba namang hindi magagandahan kay Bea, di ba? So, lahat naman tayo ay nagagandahan talaga kay Bea. Kahit ako, masasabi ko in fairness, ang ganda talaga ni Bea Milan. At kahit no lumalaban pa lang siya ng Miss Universe Philippines, siya na kagad yung nakita ko na possible na maging winner ngayong taon na to. At totoo nga, di ba? So, yon. So, syempre, happy tayo dyan sa magandang reaction ni Natalie Glebova. Alam naman natin si Natalie na medyo parang, hindi ko naman masabing ayaw niya sa mga Pilipino, pero parang ganun nga, di ba? Kasi hindi niya tayo masyado pinipuri or hindi niya masyadong ikinatutuwa yung mga beauty queens natin. Pero this time ay talagang nakakaloka dahil siya mismo ang nagsabi na, oh my God, ang laki ng chance natin manalo sa Miss Universe. Dahil syempre, Bea Milan Windorski ang pambato natin. At dito, alam mo na nagustuhan niya. Sinabi niya rin na na-remind sa kanya si Oksana, kung saan si Oksana ay naging isa sa mga favorite ni Natalie Glebova. Sabi niya para daw, combination na si Oksana at saka, sino pa ba yung sinabi niya? Eddie Mar Martinez, ang dating Miss International, combination daw, etong si Bea Milan Windorski. To be honest, paborito ko din to si Eddie Mar. Ito yung nagputong ng corona kay Kylie Versosa. At kahit di si Kylie sinasabi, nako, mukhang may winner tayo. O, di ba? So, malakas ang laban talaga natin sa Miss Universe dahil alam naman natin yung pambato natin ay very complete package talaga. At yun, doon ako natutuwa kasi parang, wow, ito na yung chance ng Pilipinas uli na may uuwi ang corona sa ating bansa. Pero syempre, hindi magiging madali para kay Bea Milan Windorski kasi kailangan pa rin maghanda ni Bea. Kailangan niya i-prepare yung sarili niya sa competition ng Miss Universe. Lalo na't alam natin na ang organization ng Miss Universe, di ba, hindi rin basta-basta na, alam mo yon, bigla sila nagpapanalo ng winner at alam natin na syempre puro Latina. Kung titignan mo, di ba, from Nicaragua, tapos Denmark from Europe. At eto na nga, si Mexico. Siguro kung magpapanalo sila ng Asia ngayong taon na to, hindi imposible na si Bea Milan Windorski talaga, no? But, tingnan natin. Huwag tayo masyado ma-overwhelm. So, sinabi ni Natalie Glebova na, nako, mukhang Philippines ang winner ngayon. So, dito sa pagsasalita ni Natalie Glebova, ang sinasabi niya kasi ng mga nakaraan, hindi na siya naniniwala sa Miss Universe. At hindi niya pinaniniwalaan na yung organization. Pero kasi, bakit niya sinasabi na, I think Philippines, you have a new winner again in Miss Universe. So, ibig sabihin, nandoon na yung nakita niya si Bea Milan, nakita niya yung potential ni Bea na pwedeng manalo ng Miss Universe. Tapos, ibig sabihin nun, naniniwala pa rin si Natalie Glebova sa Miss Universe. 'Di ba?
Kasi hindi lalabas sa bibig niya yung mga ganong bagay kung hindi siya naniniwala. Kung uupo siyang hurado, tingin ba ninyo pipiliin niyang manalo si Natalie, si Bea Milan? I think so. Dahil kung pag-uusapan din naman yung ganda ni Bea at saka yung ganda ni Vina, sa totoo lang sobrang layo. At yung personality ni Bea, talagang masasabi ko, kaya niyang i-present yung sarili niya ng bonggang-bongga. Lalo na sa Miss Universe. Kasi si Vina, hindi ko nakita na ganon. At tahimik masyado. Yung, kumbaga, pagkaharap mo siya, hindi mo maramdaman yung Miss Universe vibes. Ayun yung ano ko. Pero panalo para kay Natalie Glebova. And then, ako naman, para sa akin, I think yung quality ni Bea ang isa sa mga nagpa-amaze dito kay Natalie. And then, kaya siguro nasabi niya yon. And then, ako naniniwala talaga ako na galingan lang ni Bea. Galingan lang talaga ni Bea. Mananalo tayong Miss Universe. Sa totoo lang, ang pinakamalayong mararating ni Bea dyan sa Miss Universe na yan ay Corona. And then, yung pinaka-ano na, I think yung top 5 or first runner-up talaga. Sa totoo lang, yun talaga yung nakikita ko. Kung walang magiging mekos-mekos na kaganapan, I think winner. And then, kung meron naman sila, parang feeling ko, baka mag-top 5. At parang, kung si Natalie Glebova nagustuhan niya na si Bea, I think yung ibang mga hurado na uupo sa Miss Universe, mas lalong magugustuhan si Bea Milan-Windorski, no? So, kasi 'di ba parang first meet lang ni Natalie at parang siguro na-curious siya. At tapos yung nakita niya in person, parang wow, eto na yon. Sabi sa akin ni Pawi, nung nag-uusap kami noong nakaraan, bago mag-Miss Universe, tinanong ko siya kay Pawi. Sabi ko, kamusta si Bea Milan? Sabi niya, Mama Sam, si Bea, nung Miss Earth, hindi pa siya ganun kabongga yung beauty niya. Tapos ngayon na nandito siya sa Miss Universe Philippines, mas bumongga yung beauty. Tapos sabi niya nga, kamukha daw ni Oksana, 'di ba? Ayun kasi sinasabi ni kamukha ni Oksana at saka ni Edmar Martinez. So, parang yung combination nilang dalawa, it's Bea Milan-Windorski. Pero syempre, 'di ba, ayaw naman ng Miss Universe na prototype beauty. Kaya masasabi ko din, hindi naman talaga prototype beauty. Pero sinasabi ni Natalie Glebova na parang sister ni Oksana, si Bea Milan-Windorski. Kaya, I'm so excited, di ba? And then, tingnan natin. So, kailangan ni Bea Milan, I think maghanda sa lahat ng aspeto. Saka yung iisipin niya dapat yung kung ano yung gown na gagamitin niya para sa prelim and final. So, dapat yan talaga yung dalawang category na yan, paghandaan niya. Tapos, yung mga wardrobe na gagamitin niya sa Miss Universe, syempre yung day by day na susuotin. To be honest, wala akong problema kay Bea Milan kasi parang meron siyang taste talaga pagdating sa damitan. Nakita naman natin nung mga event na pinupuntahan niya, ang bobongga ng mga sinusuot niya. So, parang sabi ko, panalo. Hindi ko pa nakita na sinuot na to ni ganito, sinuot na ni ganyan. Kumbaga parang lahat ng mga sinusuot niyang damit, talagang masasabi ko, in fairness, ang ganda lahat. Lalo na itong sa ball, mega ball, sabi ko, in fairness, kakaiba yung mga sinusuot niya at bumabagay sa kanya. Tapos, kailangan lang talaga ni Bea na mag-isip ng mas winning gown para sa Miss Universe, finals and prelim. And then, styling. Kasi, di ba, ang styling ni Bea, parang minsan iisa lang yung nakikita natin sa kanya, just straight hair. Pero mas gusto ko minsan na parang itaas niya yung hair niya, i-curly niya yung hair niya. Sa Miss Universe, mas gusto ko parang i-curly niya. Kasi parang pag curly yung hair niya, mas bongga. And then, ayun. So, sobrang excited ako para sa Miss Universe. Lalo na ito may papuri. Sabing ganon, sincere kaya ang pagpuri ni Natalie dito kay
Bea Milan Windorski? I think so. I think so, na parang bumalik yung paniniwala kasi ni Natalie Glebova sa Miss Universe. Yung nakita niya si Bea Milan na parang, I think ikaw ang mananalo. Yung mga tipong ganon. And then, dapat natin tong ikatuwa dahil, syempre, di ba, parang purihin tayo ng todo-todo o purihin ni Natalie Glebova yung candidates natin sa Miss Universe. Ang sabing ganon, ako, napaplastikan daw yung mga tay kay, kay Natalie Glebova kasi nga gawa na ni Tarina Botes na parang ang pinapanigan daw ni Natalie ay yung Philippines ngayon kasi parang gusto daw ng simpatsya. Lalo na daw nagugustuhan daw ng mga Pilipino na itong si Natalie Glebova. To be honest, siguro hindi natin nakikita noon yung kung gaano ba ka-sincere talaga si Natalie. Pero sabi ko nga sa inyo, kung papanoorin nyo yung mga vlogs ko noon bago magsimula ang MGI All-Stars. Kasi di ba parang isa sa mga kinakatakutan natin, ako, baka ligwakin ni Natalie itong si Gasini Ganados. But, madami at magaganda ang score na binibigay ni Natalie Glebovang score sa pambato natin na si Gasini Ganados during that Miss MGI All-Stars. And then, kay Natalie na rin, lumabas ang papuri na nagagandahan siya dito kay Gasini Ganados. At in fairness naman, maganda naman talaga si Gasini Ganados. And then, ang sabi ng mga Thai ay hindi nila feel si Natalie dahil plastic nga daw dahil sa ayan nga, parang nagpapapansin lang daw sa mga Pilipino para daw i-follow ng mga Pinoy. Ako naman, parang very sincere naman si Natalie sa mga nakikita niya. And I think she's very fair kasi yung during ng Miss Charm noon na lumaban si Annabelle McDonald, nag-first runner-up si Annabelle McDonald. So, ibig sabihin doon ay talagang nakikita natin na fair siya sa paghuhusga. And then, yung kay Tarina Botas naman, parang feeling ko ay hindi niya talaga bet. I think si Natalie, kapag hindi niya bet yung kandidata, hindi talaga siya magbibigay ng kahit anong komento or hindi niya masyado papansinin. Pero magaganda din naman yung score na ibinigay niya kay Tarina Botes. At kahit din naman ako, yun din naman yung score na ibibigay ko kay Tarina. Hindi naman ganun kabongga yung beauty ni Tarina, but maganda yung performance. At pag nakikita naman nila na maganda yung performance, binibigyan naman niya ng magandang score. Kaya sabi ko, okay lang din talaga. 'Di ba? And then, ayun. So, looking forward ako sa Miss Universe. Sabi nga ganon, mas pinapaboran daw ni Natalie ngayon ang Philippines. Guys, pinaboran niya rin ang Thailand nung nakaraang taon, di ba? Sa Miss Universe. So, walang masama kung pinaboran ni Natalie ngayon. At hindi ko nakikita na parang nagpapapansin lang or gusto lang na makahatak ng maraming followers ni Natalie. I think Natalie, she's Miss Universe. Meron siyang mata, meron siyang paniniwala. Hindi naman siya siguro magiging Miss Universe kung hindi niya alam yung mga bagay na to, di ba? So, yun. So, yun yung pagkakaintindi ko. And then, siguro talagang nagandahan siya kay Bea Milan Windorski at nakitaan niya talaga ng potential na pwedeng manalo ng Miss Universe. And I think so. Yes, very Miss Universe naman din talaga ang dating ni Bea Milan Windorski. At kahit ako, naniniwala akong mananalo siya. So, yun. So, congratulations. Dahil, alam mo yon, yung mapansin nila, nakita naman natin kung ano yung nangyari dito sa Myanmar, na grabe pinagkaguluhan si Bea, na grabe yung impact talaga nila kay Bea. At dito pa lang naramdaman na natin, nako, mukhang malakas talaga ang laban ni Bea sa Miss Universe. So, magandang publicity to para kay Bea, yung during ng Miss Myanmar. At maganda din yung nabigyan siya ng special award. So, talagang sinasabi ng iba, bakit binigyan ng special award? Dahil siguro nakita talaga nila yung grabe na impact at ganda na meron itong si Bea Milan Windorski. At wala akong nakikitang mali doon. So, yon. So,
let's see kung anong yung ipapakita ni Bea Milan sa Miss Universe at doon natin malalaman ang lahat pagdating na ng competition. But for now, tulad nga ng sinabi ko, kailangan maghanda ng todo-todo kasi lalo na ngayon mas lumalaki yung expectation sa kanya ng mga tao, mas parang alam mo yung mas tumitindi yung expectation. So, kailangan mas galingan talaga ni Bea Milan ang kanyang paghahanda para sa competition na Miss Universe Philippines. Kasi, at the end of the story, gusto nating manalo sa Miss Universe. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ninyo, malakas nga ba talaga ang laban natin sa Miss Universe? At possible nga ba na tayo talaga ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!